Biyaheng Norte ngayong Huwebes, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. partikular sa lalawigan ng Isabela para personal na bisitahin ang bumagsak na tulay sa Kabagan. Batay sa pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang bumagsak na tulay ay under-designed at para lamang sa light vehicles. Nais kasing matukoy ng Pangulo kung sino ang dapat managot dahil batay sa ulat, mahigit 1 bilyong piso ang halaga po ng nabanggit na tulay. Ang buong detalye ko kwento sa atin ni Aileen Taliping. Mali ang disenyo at tinipid ang gastos sa pagpapagawa ng tulay kaya ito bumigay at bumagsak. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos personal na bisitahin ngayong Huwebes ng umaga ang Kabagan Santa Maria Bridge sa lalawigan ng Isabela. Ayon sa Pangulo, pinondohan ang nabanggit na tulay ng 1.8 billion pesos, subalit binawasan ng mas mababa sa 1 milyon para makamura, subalit perwisyo naman ang idinulot nito sa mga tao. Sinabi ng Presidente na dapat ay suspension bridge ang nabanggit na tulay, subalit ito lamang anya ang nakita nitong tulay sa buong mundo na hindi kable kaya bumigay. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas para hanggang sa taas para yung buong ito ang nagsusupport sa kanya. Yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. Dahil sa nangyari, sinabi ng Pangulo na gagastos na naman ang gobyerno ng malaki at para na namang magtatayo ng bagong tulay. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ito ang panahon ng sisihan, kailangang ayusin muna ang tulay dahil malalaman naman kalaunan kung sino ang responsable, kung sino ang gumawa sa palpak na disenyo ng tulay. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.